Mga kababayan, sir, or good afternoon na. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is May 10, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Pasong Balite Catholic Chapel dito yan sa may Marulas, Valenzuela. At dadalhin po natin sa may Bruja Mars sa may Santos Subdivision Road, Gente de Leon, Valenzuela po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pa nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman saka-sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. In 80 meters, turn left. Wag po ang beat. Pantay na, no? Pantay na. Head to head na talaga sila ni Senator Tulfo na hindi pa nagdedeklarang tumakbo bilang Pangulo. At pangalawa, hindi yan incumbent na Vice President, right? Talagang grabe yung nagtatagpo na sila. Kay dating VP Lenny naman, no? Maliit na lamang yung agwat, no? Mga 8 percentage point. Eh, ang mga error pa yan. Mga survey, at sabihin ko nga dito, na mga surveys usually may 3 or 4 percentage na margin of error. So, ang conservative reading dito actually ay halos tayo na din sila may Mayor Lenny. Kaya kung magbabago yung isip ni na Mayor Lenny at saka ni Senator Raffy, ito yung dapat na magpabago sa kanilang isip. Kasi ang mga kababayan na po natin yung nagsasabi na handa silang yakapin ang inyong kandidatura kung kayo ay pipiliin yung tumakbo sa 2028. Ako, excited ako dun sa kandidatura ni Mayor Lenny in particular kung sakasakali mag-declare siya kasi naniniwala ako na masyado na tayo ngayong polarized as a nation, di ba? Grabe yung awayan, grabe yung talagang dinidivide tayo sa nation eh. In fairness kay VP Lenny, kahit na tinitira siya ng panahon ni Rodrigo Duterte, never siyang headbot, no? Never siya nag-promote ng disunity. In fact, usually nga, kung pipiliin niya na lang na magtrabaho na lang, kaysa makipagpolitika, no? And sa aking pananaw, ngayong mga oras na ito, yun ang kailangan eh. Kasi masyado ng injured, masyado na malalim ang mga sugat. Baka kailangan ng isang ina, kagaya niya, na maghihilom ng mga sugat ng mga Pilipino. Sakto-sakto, Mother's Day. Yes. And going back to the question naman ang tanong natin, magbabago ba ang isip ni Mayor Lenny Robredo at ni Senator Tulfo? Sa tingin ko, oo. Dahil kung nakikita naman natin ang puso nila ay nasa paglilingkod at hindi sa self-interest. Si VP Lenny, simula ng kanyang political career, wala siyang balak tumakbong kongresista. Pero because Camarines Sur called for her candidacy, tumakbo siya at nanalo siya. Wala siyang balak tumakbo bilang vice-presidente, pero everyone was clamoring that she runs because we know her capability in leadership at tumakbo siya. She keeps answering the call for leadership and she keeps answering the call of the people for a better democracy. So nakikita natin na kahit meron siyang sabihin natin na mas gusto niyang mas tahimik na buhay sa Naga, sa kanyang very homey and cozy na syudad, pero pag nakita niya na kailangan natin siya, sasagutin niya yung tawag natin. At katulad din ni Senator Raffy Tulfo, isa din yan, na nakita natin naglilingkod lang bilang isang pribadong individual na tumutulong sa kanyang programa, marami siyang nasosolve na kaso, pero at the same time, nung nag-clamor yung mga tao na tumakbo siya, tumakbo din siya. Yun yung nakikita natin na maaaring magbago ang isip nila kapag nakinig sila sa mga taong sumusuporta sa kanya. Yes. Ako willing to wait ako eh. Willing to Willing to wait akong magbago ang isip ng ating dalawang contender laban kay VP Sara. Kasi tama naman yung point, di ba? Kung ikaw ay nasa posisyon para maglingkod sa taong bayan, ang priority mo maglingkod sa taong bayan. Meanwhile, may isang taong nag-declare way ahead of elections, tatakbo ako bilang presidente, at yung trabaho niya para sa taong bayan, parang di lumampas ng
Yeah. Wala na siya. Diba? Sinabing set up ang pag-aresto kay Mabasa para hindi may palabas ang sinasabing video ni Romualdez. Naninindigan naman si NBI Director Melvin Matibag na patunay ang mga video. Nakita ko yun, ha? At ebidensya na lihitimo ang operasyon. Napansin nyo, parang hindi na ginagamit ng mga trolls yung mali-maleta. Parang ewan ko, buot nung na-aresto, nung wala Anong lugar na wala ito? na nag-comment ng maleta eh. Medyo tumahimik din ako. Sabi ka naman yung maleta kasi alam natin. Oo. Hindi pa rin ata. Pangingigil o extortion at hindi trabaho ng mamamayan ang ginagawa nila ang Mabasa. Sa ngayon, nakalaya na sila Mabasa matapos ng pagpiyansa. Tingin ko si Yung Evan pa palagay, rin. may basihan ba ang reklamo at totoo bang may video ang grupo ni Mabasa? Hindi pa rin naman Tama naman. yun. Oo nga, lahat ng yan tatalakayin natin dito sa Deep Dive! Ito na nga ang pinapanatan ni Prof. Richard. Ay, ito nga si Richard Sasker siya. Parang siya nagwawala. Nakita mo ba yun? Nagkaroon niya ng ano eh, di ba? Si Richard. Dami niyang friends. Dami niyang friends. Pero sa mga ano, Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po ingat. God bless. Paalam po. Mga social media personality.